Magandang araw mga kabro bars, isa na namang kwento ang aking ibabahagi sa lahat ng mahihilig sa ganitong mga tema. Disclaimer lang mga kabro bars, hindi ako magaling o bihasang writer, pampalipas oras ko lang ito at pawang bunga lang ng minsang malilikot, magulo at minsan malibog kong isipan. Sinisikap kong pumili ng angkop na salita para sa aking istorya, sana wala akong ma-offense na readers, at ma-report muli ang mga kwento ko. Mula sa Behind Bars Original, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na magpapainit ng inyong dugo, at ito ay pinamagatang Hot Blood Affair. Ating sisimulan ang ating kwento sa pinakasentrong syudad ng Bacolod, sa gitna ng gabi at kabilugan ng buwan. Ginabi na nang uwi si Ezra galing sa rehearsal ng kanilang play. Bandang alas 11 na ng gabi at madalang na lang damada ang bus at taxi pauwi sa kanila. Hello Tanya, nakauwi na ba kayo? Kausap ni Ezra ang isa sa kasamahan niya sa play. Kakaalis lang namin sa auditorium. Bakit ba? Teka, ikaw nakauwi na ba? Tanong ni Tanya. Hindi pa nga heto naglalakad sa kahabaan ng Breco Bridge. Wala nang masakyan Susubukan ko sa kabila baka makahanap ako ng masasakyan doon. Kwento ni Ezra. Hindi ba delikado dyan? Sana sumama ka na lang kanina sa amin ni Rex pauwi. Malayo na kami dyan sa tulay, hindi na kami makakaikot pabalik. Si Jinky kasama din namin. At medyo nilalagnat. Magpasando ka na lang kaya sa inyo. Ang alalang si Tanya. Hindi na, okay lang ako dito. Maliwanag naman dito sa tulay at bilog pa ngayon ang buwan. Wala din naman akong mahinga ng tulong sa bahay ngayon. Nag-out of town si Papa, si Mama naman next month pa ang uwi. Si Kuya naman malamang nandoon pa iyon sa girlfriend niya. Malungkot na pagkakasabi nito. Wala rin nagawa ang pagtawag niya kay Tanya. At mukhang doon na siya matutulog sa tulay na iyon. Tahimik ang kahabaan ng Breco Bridge. Walang dumaang sasakyan. Nakakapanibago sa kadalasang matrapik at maingay na tulay. Isang truck ang makakasalubong ni Ezra kaya pumara ito. Ngunit hindi man lang ito pinansin at dinaanan lang siya. Mayroon namang mga iilang kotse pero wala ni isa man ang pumarada para pasakayin ito. Bandang gitna na ng tulay si Ezra nang may napansin ito hindi kalayuan sa kanya. Maliwanag ang kahabaan ng tulay dahil sa mga poste ng ilaw at sa bilog na buwan. Kaya malinaw sa kanya ang kanyang nakita. Isang napakalaking aso ang makakasalubong niya. Sobrang laki na halos malaki pa sa katawan niya. Napa-atres ito. Paano nagkaroon ng ganoon kalaking aso sa kahabaan ng tulay? Tanong ni Ezra sa sarili na may kaba at takot ng nararamdaman. Pansin nito na siya ang pakay ng aso kaya bumalik ito sa kanyang dinaanan at kumari pa ng takbo pabalik. Doon na siya hinabol ng malaking aso. Sobrang bilis ng aso. At kunti na lang maaabutan na siya nito. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo si Ezra. Walang lingon-lingon na sumisigaw ng saklolo. Kunti pa at mahahablat na ito ng aso. Nang biglang may sumakmal dito na isang pang-aso. Nabigla si Ezra at napasandal na lang sa railings ng tulay. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang isa pang aso. Tulalang nakatitig ito sa naglalaban ng mga aso. Hindi ito makagalaw sa sobrang takot. Halos magpataya ng dalawang malalaking aso. Kagat dito sakmal doon. Kalmota ng dalawang nilalang gamit ang mga matatalim nilang mga kuko. Sugatan na ang isa sa kanila. Ngunit walang gustong magpatalo. Isang flash ng kamera ang nagpainto sa dalawa. Napatingin ang isa kay Ezra na hawak ang cellphone nito. Sa sobrang takot na siya naman ang pagbalingan ng dalawa napatakbo na naman ito. Walang hinto-hinto sa pagtakbo ang takot na si Ezra. Hanggang sa nakalayo na ito sa tulay. Tanaw niya na ang auditorium. Nagmamadali ito. Palapit na siya sa gate ng auditorium nang makita niya ang guard doon na may tinutulungang tao. At lumapit siya dito. Nagulat ito nang makita ang kasamahan niya at kaklase na si Al na may mga galos sa kamay at dibdib nakahiyubot-hubad ito. At pinapainam ng guard ng tubig. Ano nangyari sa iyo Al, bakit ganyan ang ayos mo? Napano ka? Nakasalubong mo rin ba ang mga aso na iyon? Tanong ni Ezra na nag-alala. Ngunit hindi man lang sumagot si Al, nakatitig lang ito sa kanya. Anong aso? Malamang napag-trypan ito ng mga adik dyan at na-hold up. Tatawagan ko na sana iyan ng pulis pero pinigilan ako. May sakit daw ang ama niya sa puso, baka mag-alala at mapano. Hindi rin gustong magpa-hospital. Gagamutan na lang sana ang mga sugat niya pero okay lang daw siya. Binigyan ko na lang ng kumot. Halos sinimo lahat ng mga gamit niya. Kwento ng guard kay Ezra. Okay ka lang ba, Al? Tanong ni Ezra. Okay lang ako. Ikaw, hindi ka ba nasaktan? Biglang nasabi ni Al. Nagtaka si Ezra bakit iyon ang tanong sa kanya ni Al. Ayos lang ako, salamat sa isang aso. Kung hindi dahil sa kanya gutay-gutay na siguro ako. Teka lang, isuot mo muna itong dala kong extra. Nadidistract ako sa katawan mo sabay inabot kay Al ang damit at short. Bahagya namang napangiti si Al sa kabutihan ni Ezra. Ikaw boy, bakit ka naman bumalik dito? May nangyari din ba sa iyo?
Ano ang sinasabi mong mga aso? Tanong ng guard kay Ezra. Nako manong hindi ka maniniwala sa mga nakita ko kanina. Muntik na ako atakehin ng napakalaking aso. Buti na lang may dumating pang isa. Sila ang naglaban. Kaya nakatakas ako. Ito nga may. Ipapakita na sana ni Ezra ang kuha nito sa cellphone nang magpasalamat sa kanya si Al natapos ng suotin ang pinahiram na damit ni Ezra. Buti naman at sumakto sa iyo. Medyo fit nga lang masyado sa iyo. Laki kasi ng katawan mo. Napangiti si Ezra habang pinagmamasdan ang kaharap na si Al. Tara na umuwi na tayo. Ihahatid na kita. Biglang niyaya nito si Ezra para umuwi. Inakbayan niya ito at nagpaalam na sa guard. Nagtaka naman si Ezra sa ginawa ni Al. Sumunod na lang ito kay Al sabay nagpaalam na rin sa guard. Mag-ingat kayong dalawa, baka makasalubong niyo ulit ang mga aso na iyon. Malamang mga asong ulol lang iyon na pag-alagala dito sa kalye, paalala ng guard. Mahigpit ang pagkakaakbay ni Al kay Ezra na tila ayaw iwala ang isa sa kanyang tabi. Teka lang Al, masyado mo namang lapit sa akin. Pwede ba wala ng akbay? Ang bigat kasi ng mga braso mo. Para akong nagwi-weights. Sakit sa balikat, reklamo ni Ezra. At tinanggal ni Al ang pagkakaakbay kay Ezra. Ano ang ginagawa mo doon? Akala ko, nauna ka nang umalis kanina. Dahil may training pa kayo para sa tryout bukas. Tanong ni Ezra kay Al. Hindi mo ba narinig kanina na hold up ako kaya lang ako bumalik doon kasi iyon lang pinakamalapit na lugar na pwede kong hinga ng tulong. Sagot ni Al. Bakit hindi ka pumayag na tumawag ng pulis si Manong Guard? Baka nahabol mo pa ang mga gumawa niyan sa iyo. Tanong ulit ni Ezra kay Al. Pero hindi na siya nito sinagot. Sa halip binalik sa kanya ang tanong. Wala na kasi masakyang bus o taxi man lang ngayon. Ilang minuto na lang kasi maghaating gabi na. Napasarap kasi sa practice kanina. Sagot nito kay Al. Tungkol sa nakita mong aso kanina. Sigurado ka ba doon? Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Maliwanag ang tulay tapos kabilugan pa ng buwan. Klarong-klaro sa harapan ko ang dalawang asong kasing laki ng sa tao o mas malaki pa na nagpapangasa ng kagat sa isa't isa. Ito nga at nakuhanan ko pa sila ng litrato habang nag-aaway. At nilabas nito ang cellphone. Hinanap doon ang nakuhang imahe. Ngunit nagtaka ito bakit napaka-blur ng kuha niya dito. Na halos hindi na maklaro ang kanyang kinunan. Bahagyang napangiti si Al na pinagmamasdan ng litong-litong si Ezra. Kailangan mo na yatang palitan ng bago ang phone mo. Mukhang sira na yata ang camera. At pumara ito ng taxi nang may nakita itong paparating. Tama na iyan, baka tama si guard, mga asong ulol lang iyon nakita mo. Halika na, sakto may dumaan ng taxi. Hatid na kita sa inyo. Sabay bukas ng pintuan ng taxi para paunahin si Ezra sa loob. Hindi peren mapakali si Ezra. Totoo ang lahat ng nakita niya kanina. Hindi lang iyon basta mga aso lang. Pero paano nagkaganoon ang kanyang kuha? Maliwanag naman kanina sa tulay. Tahimik lang ito sa loob ng taxi Catby si Al. Itulog mo na lang iyan pagka uwi mo. Malamang pagod ka lang kaya kung ano-ano nakita mo kanina. Payo pa ni Al. Basta totoo ang mga nakita ko. Hindi yun guni-guni. Napatingin si Ezra sa mukha ni Al. May napansin ito. Hinawakan niya ang mga braso ng isa at hinimas-himas at hinaplos ang mga ito na may pagtataka sa kanyang mukha. Ang mga sugat mo. Bakit unti-unting natutuyo? Naghihilam ang mga sugat mo al pagtataka ni Ezra. Binawi agad ni Al ang mga braso nito. At napasandal sa upuan ng kotse. Ngayon ka lang ba nakakita ng naghihilam na sugat? Syempre matutuyo talaga ito kasi nilapatan ko na ng gamot doon kanina. Takang-taka ka naman masyado. Ang relax lang na si Al. Akala ko ba tinanggihan mo si Manong Guard na first aid ka? Dahil nahihiya ako, kaya kinuha ko sa kanya ang first aid kit at ako ang gumamot sa sarili ko. Ganun lang iyon. Paliwanag pa ni Al. Pero kanina lang kitang-kita ko sariwa pa ang mga sugat mo sa braso at mukha. Ang bilis naman, takang-taka paring si Ezra. Nakatitig lang ito kay Al nang hinawakan siya nito sa ulo. At may sinabi si Al sa kanya. Pagod ka lang, at wala kang nakita, wala kang maaalala. Hindi tayo nagkita, hindi tayo nagkasama. Wala kang dapat pagsabihan ng mga nangyari ngayon. Wala. Pagkasabi na iyon ni Al. Nakaramdam ng bigat si Ezra sa buo nitong katawan na tila nakadagan sa kanya. Hanggang sa ang mga mata nito ay hirap nang maimulat sa sobrang antok. Napasandal na lang sa balikat ni Al si Ezra at nagsimula na itong humilik. Kinaumagahan, kasabay ng pag-alarm ng kanyang orasan nahulog sa kanyang kama si Ezra kaya agad itong nagising. At nang makita ang oras. Oh shit, super late na ako, may exam pa na naman ngayon. Nagmamadali itong magbihis. Hindi na nga ito tinungo ang banyo para maligo. Nang mabotones na nito ang suot na polo, nagmamadali na itong lumabas ng silid at bumaba ng kanilang hagdan.
Napahinto lang ito nang makita niya ang mga magulang sa harapan ng mesa at kumakain kasama ang kuya nito. Anong meron Ezra Hildo Jr.? Biglang tanong ng ina nito na nakatitig sa kanya. May pasok kayo kahit linggo anak? Tanong pa ng papa nito. Malamang magmi-makeup class iyan pa. Sumbong kasi sa akin ng professor niya, mas madalas pa daw iyan tumambay sa auditorium kaysa sa klase niya sa algebra. Sabat naman ng kuya nito. Atras pa sana si Ezra pabalik sa kwarto niya nang tinawag ito ng ina niya. Bumaba ka na dito, sumabay ka na dito sa amin kumain. Sige ma, may sasaglitan lang ako sa kwarto, saka ito bumalik ng silid at tinawagan si Tanya. Kakagising lang din ng babae nang tinawagan ito ni Ezra. Anong araw ba ngayon? Agad na tanong ni Ezra. Anong klaseng tanong iyan? Wala ba kayong kalendaryo dyan? Linggo ngayon. Ano ba ang problema, inisturbo mo lang tulog ko. Sagot ni Tanya na tila antok pa. Nag-rehearsal ba tayo kahapon? I mean kagabi. Tapos late na tayo nakauwi. Paglilinaw na tanong nito kay Tanya. Last day rehearsal natin kahapon pero ang aga nating natapos. Bakit ba ang dami mong tanong? Anong meron? Hindi na nakasagot pa si Ezra at pinutol na nito ang usapan. Gulong-gulo ang isipan ni Ezra. May kung ano itong naaalala pero hindi niya moari kung ano. Nagbihis ulit ito ng pambahay at bumaba para kumain kasama ang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain nang may kumatok sa pintuan nila. Si Ezra na ang tumayo para buksan ang pinto. At pagkabukas nito ng pinto, napalagok ito ng laway nang makita ang isang lalaki. Matangkad, gwapo at maganda ang katawan ng lalaking kaharap nito. Wala itong suot panitaas at nakaputing short lang ito na maiksi at hapit sa malalaki nitong mga hita. Basa at nangingintab sa pawis ang katawan nito. Mababakas mula sa dibdib nito pababa sa pusod nito ang pinong mga buhok na tila hinahawi ng mga nagbabagsak ang mga pawis. Napatulala na lang si Ezra habang nakatitig sa lalaki. Hindi agad ito nakapagsalita. Nang mapansin ito ng lalaki, napangiti ito at binati ang binata. Hi, are you okay? Ay, Kwan, pasensya na't nakahubad ka kasi. Napakamot ng lalamunan si Ezra. Ah, ganun ba? Sorry din. Naghahakot kasi ako ng mga gamit ko. Sobrang init kaya nang hubad na lang ako. Siya nga pala, Rufus. Kakalipat ko lang dyan sa tapat nyo. Pakilala ng lalaki. Ezra pare, so ikaw pala ang nakabili ng lumang bahay dyan. At kinamayan ng lalaki. May kalumaan nga ang bahay pero okay naman. Kunting ayos lang dyan, gaganda din yan. Sagot ni Rufus. Okay, bakit ka nga pala naparito, may kailangan ka ba? Makikihingi lang sana ako ng tubig, wala pa kasing linya ng tubig sa bahay. Bukas pa daw sabi ng tubero. Kayo lang kasi ang medyo malapit sa akin. Habang hinahaplos nito ang basang dibdib. Na tila tinatakam si Ezra. Sure, mukhang kailangan ko na rin ng tubig. Hintay ka lang dito at kukuha lang ako sa loob. At tumalima na itong pumasok sa loob para ikuha ng tubig si Rufus. Ramdam ni Ezra kung ano ang nagugustuhan ng kanyang katawan. Batid nito sa sarili ang kanyang kahinaan na tanging siya lang ang nakakaalam. Pagkabalik dala na nito ang isang maliit na jug na may lamang tubig. At iniabot ito kay Rufus. Salamat dito. Buti naman at may kakilala na agad ako dito. Siguro sa makalawa okay na ang bahay. Pumunta ka, konting inuman tayo. Umiinom ka naman siguro I'm sure. At nag-iwan ito ng matamis na ngiti kay Ezra saka bumalik sa bahay nito. May lihim na tuwa sa puso ni Ezra. Lalo pa nang yayain ito ni Rufus. Abot tenga ang ngiti nito habang nakatingin sa bahay ni Rufus na nasa tapat lang nila. Dumating ang araw ng school champ funfair ng eskwelahan ni Ezra. Abala ang buong campus dahil sa napakaraming event na ginaganap. Isa na dito ang play na kinabibilangan ni Ezra. Bagay sa iyo ang maging werewolf, ang laki din pala ng katawan mo. Hindi lang halata kasi madalas ka naka-hoodie, si Tanya habang tinutulungan si Ezra na habarin ang costume nitong beast sa play. Nahiya nga ako sa nangyari. Hindi ko inasahan mahuhubaran ako kanina. Mabuti na lang at patapos na. Normal lang ang wardrobe malfunction kapag live. Nadala mo naman ng maayos ang eksena mo kanina. Nagmukha ka nga lang werewolf kanina nang mapunit ang suot mo. Natatawang si Tanya. Congrats, maganda ang play nyo. Nang pumasok sa backstage si Al na binati si Ezra. Congrats sa atin. Kung hindi dahil sa inyong mga propsmen hindi naayos ang glitch kanina sa palabas. Tugon ni Ezra kay Al. Burger tayo, di kaya uminom tayo, mag-celebrate tayo. Para sa matagumpay na play natin. Suhestyon ni Al kina Ezra. Sa bahay na lang tayo. Nagpaanda si Mama ng kaunti para dito. Ano sa inyo? Alok ni Ezra sa mga kasama. Go ako dyan. Makikita ko na naman kuya mo nito, ang excited na si Tanya. Sige ba pero bago niyan cheer nyo naman ako mamaya sa game ko. Pakiusap ni Al. Syempre naman.
Halika na at magbihis. Baka hinihintay ka na ng mga ka-team mo. Inakbayan nito si Al at lumabas na sila ng backstage. Alas 5 na nang matapos ang laro ni Al kaya padilim na nang makarating sila sa bahay ni Ezra. Kakababa lang nila sa jeep nang may napansin si Ezra sa ikan-ikilos ni Al. Balisa ito at tila may sinisinghot na may inaamoy. May naaamoy ka ba na kung ano dyan, Al? Tanong ni Ezra at nakikiamoy din ito. Maging si Tanya at mga kasamahan nito. Isa-isa nilang tiningnan ang mga sapatos nila kung may naapakan ba sila. Ay wala ito. Naaamoy ko lang siguro ang mga niluto nyo sa inyo. Dito ba ang sa inyo? At tinuro ang bahay sa tapat nila ni Ezra, ang bahay ni Rufus. Nako hindi sa amin yan, sa bagong lipat iyan dyan. Ito ang sa amin, ang katapat. Tara pumasok na kayo. At pumasok na nga ang iba na sumunod kay Ezra. Ngunit naiwan sa labas si Al na nakatingin parent sa katapat na bahay nila Ezra. Papasok na rin sana siya nang makita nito ang lalaking nakadungaw sa itaas na bintana ng bahay at nakatingin sa kanya. Kumaway lang ang lalaki sa kanya at ninitian ito. Ganon din ang paglabas ni Ezra para tawagin ang naiwang si Al. Nakita ni Ezra si Rufus na kumakaway at napakaway din ito. Magkakilala kayo? Biglang tanong ni Al kay Ezra. Si Rufus, bagong kapitbahay. Huwag ka na magselos. Walang aagaw ng puso ko sa iyo. Tara na sa loob. E-celebrate din natin ang pagkapanalo nyo kanina. At pumasok na ang dalawa sa loob. Nag-iwan malaking pangamba kay Al nang makita ang kapitbahay na iyon ni Ezra. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Ezra nang makita sa labas ng kanilang bahay si Al sakay ng dala nitong motor. Nang makita ni Al na palabas na si Ezra, kinuha nito ang ekstrang helmet na dala at binato sa kaibigan. Hey kalma ang aga pa nito para uminit. Nang masalo ang binatong helmet, pansin ni Ezra na hindi maganda ang timpla ng umaga ni Al. Sakay, simula ngayon susunduin na kita at ihahatid sa inyo. At sumenyas ito kay Ezra para sumakay. Hindi ko alam na may motor ka pala, maganda in fairness. Magkano kuha mo nito? Bale walang tanong ni Ezra, samaan pa ito sa motor Al para umangkas. Tahimik lang si Al sabay paharurot ng motor. Mabilis. Maraming mga bagay na tinanong si Ezra kay Al habang tumatakbo ang motor. Pero hindi ito kinakausap ng isa. Hanggang makarating sila sa Hillbrook University kung saan sila nag-aaral. Hindi alam ni Ezra kung bakit parating mainit ang ulo ni Al. Hindi ito sanay sa mga kinikilos nito. Teka lang sandali mag-usap nga tayo, may problema ka ba sa akin? Kasi lately parang iba ang timpla mo sa akin. Lalo na noong dinala ko kayo sa amin. Ano ba ang meron Al? Tanong nito. Lumayo ka sa lalaking iyon. Huwag mo siyang hayaan makalapit o makapasok sa bahay nyo. At huwag mo siyang kakausapin. Sagot ni Al na tila may tinitimping galit. Kanino? Sinong lalaki at bakit? Hindi kita magets. Ang lalaki sa tapat ng bahay nyo. Hindi siya kaibigan. Mapanganib siya. Nanganganib kayo, lahat kayo. Lalo ka na, sagot ni Al. Si Rufus. Sabi ko na nga ba't nagseselos ka lang sa kanya? At tumawa lang si Ezra. Nang biglang hinawakan siya ni Al sa damit na tila naiinis sa reaksyon ni Ezra. Pinuprotektahan lang kita. At umalis ito. Kinabahan si Ezra sa ginawa na iyon ni Al sa kanya. Nakita niya umiba ang aura nito. At may napansin ito sa mga mata ni Al nang tumitig ito. Napako sa kinatatayuan nito si Ezra na tulala dahil sa ginawa sa kanya ni Al. Nang may umakbay sa kanya, si Gino isang kaklase. LQ ba kayo ng boyfriend mo, Brad? Mukhang nagtatalo kayo kanina pansin ni Gino. Hindi ko boyfriend si Al no. Ganun lang talaga kami. Tara na nga, baka malate pa tayo kay Sir Harimaw, at tumakbo ang dalawa papasok ng building. Third year college na si Ezra, at nasa fourth year irregular naman si Al. Isang transferred student si Al sa university, at may ilang mga back subjects ito kaya naging kaklase nito si Ezra sa ilang piling klase. Palakaibigan si Ezra kaya unang tagpo pa lang nila ni Al naging magkasundo na ang mga ito. Si Al ang nagsisilbing lihim na anino ni Ezra sa university. Dahil kung nasaan si Ezra nandoon din si Al. Dahilan ng pagiging close nila masyado sa isa't isa. Na minsan daig pa nila ang magnobyo kung maghaharatan at magkulitan. Tanghalian na at oras na ng break ng mga mag-aaral. Papasok pa lang ng kantin si Ezra nang mapansin si Al sa isang table at may nakahanda ng pagkain para sa kanila tulad ng nakasanayan. Pork chop at mushroom soup in order na kita. Upo na. Sabi ni Al nang lumapit na sa mesa nito si Ezra. Salamat. Maaga ang uwi ko mamaya, hihintayin kita sa gym. Sabay na tayo umuwi. Sabi nito kay Ezra sabay subo ng hamburger na hawak. Ano ba kita Al? Ano ba talaga tayo? Bakit ka nandyan parati? Kapag may kailangan ako, nandyan ka para tulungan ako. Madalas ikaw ang taga-rescue ko. Ito, lagi mo na lang ako nililibre ng pagkain.
Tapos ngayon, gusto mo sabay na naman tayo pagpunta dito at pauwi mamaya. Ano ba ito, Al? Ano ang ibig sabihin nito? Mga tanong nito kay Al. Ako ang kailangan mo, ako lang makakaintindi sa iyo. Ang tanging sagot lang ni Al. Alam mo kung ano ako. Pagtanong muli nito kay Al. Sa takdang panahon, maintindihan mo rin. Pangako mo sa akin na huwag kang lalapit kay Rufus. Kahit anong mangyari huwag mong ibigay ang tiwala mo sa kanya. Dagdag pa ni Al. Tumunog na naman ang bell. Tapos na ang break at balik na ang mga estudyante sa kanilang mga klase. Pabalik na sa classroom si Ezra nang makalimutan nito ang libro sa loob ng banyo. Agad niya itong binalikan. Ngunit wala na doon ang naiwang libro. Lumabas ito ng banyo para bumalik na lang ng silid ng may nakasalubong ito. I guess ito ang hinahanap mo, pare. Si Rufus at hawak ang hinahanap na libro ni Ezra. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa campus? At salamat dito. Ikaw pala ang nakakita, ang gulat na si Ezra, hindi niya inakala na makikita niya doon si Rufus. Kaka-inquire ko lang sa dean's office niyo if pwede pa ba humabol as transferee. Sayang din kasi ang 1 year. 1 taon na lang at gagraduate na sana ako. Kaso nagka-problema dati. So dito Karen pala pumapasok. Kwento ni Rufus. 3rd year ko na dito. Ano sabi ng dean? Makakahabol ka pa ba daw? Ang tila excited na si Ezra. Actually bukas dito na ako mag-aaral muli. Buti na lang at kaka-start pa lang ng school year. Tamang-tama ang pagdating ko. Dagdag pa ni Rufus. Natuwa si Ezra sa kanyang narinig. Lalo pa nang alokin nito ng isa na sumabay sa kanya pauwi. What time ang labas mo mamaya, hihintayin na lang kita para sabay na tayo umuwi. Pasempleng tanong ni Rufus kay Ezra. Pasagot na sana si Ezra nang dumating si Al galing sa kung saan. Hindi siya sasama sa iyo, at ikaw late ka na sa klase mo. Mamaya na tayo mag-usap. Nang pumagit na si Al upang paghiwalayin ang dalawa. Buo, easy lang Brad, kinakausap ko lang naman itong si Ezra at kapitbahay ko. Pre sino ba itong asungot na ito? Tanong ni Rufus kay Ezra na nakatitig ng masama kay Al. Teka nga lang Al, ano ka ba? Bakit ganyan ka? Siya si Rufus, kapitbahay ko. Ano ba nangyayari sa iyo? Si Ezra na naguguluhan sa mga kinikilos ni Al. Wag mo na lang pansinin ang kaibigan kong ito pre, pasensya na. Mauna na lang ako pre, kita na lang tayo sa inyo mamaya. Mukhang nagseselos yata itong boyfriend mo. May the best man win Al, at tumalikod si Rufus na may guhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Nagngingit-ngit naman si Al habang pinagmamasdan ng papaalis na si Rufus. Nang hinawakan ito ni Ezra at hay nila para sumama sa kanya. Pumasok ang dalawa sa banyo ng mga lalaki. Linawin mo nga sa akin Al. Bakit ka ganyan? Ano iyon? Bakit bigla-bigla ka na lang nagdedesisyon para sa akin? Oo, madalas nilalambing kita. Sinasabihan ng I love you. Pero lahat ng iyon, biro one lang naman natin iyon diba? Hindi ka naman seryoso doon, unless alam mo na kung ano talaga ako. Tanong ni Ezra kay Al upang linawin ang lahat. Hindi ito tungkol sa nararamdaman mo o nararamdaman ko sa iyo. Nilalayo lang kita sa panganib. Dahil kaibigan kita. Ang tugon ni Al. Alam mo ba na I'm gay? Kaya mo ba ito ginagawa dahil ayaw mong saktan ako ng mga lalaki dahil kaibigan mo ako? Ganun ba Al? Maluha-luha si Ezra nang marinig ang sagot ni Al. Bigla niya niyakap ito ng mahigpit. Nabigla si Al sa pagyakap na iyon ni Ezra. Pero meron sa loob niya na nagsisibing yakapin din ang isa. Nagyayakapan ang dalawa nang may pumasok sa loob ng banyo. Ezra Hildo Valdez, anong kaimoralan ito? Alfonso. Si Mr. Harry. Nabuwal sa pagyayakapan ang dalawa. Nagpaliwanag ang dalawa tungkol sa nasaksihan ng guro. Pero hindi na sila pinakinggan pa ng lalaki. At pinasunod nito sa opisina ng dean si Al. Habang si Ezra naman ay pinabalik nito sa classroom. Walang imak si Al na sumusunod kay Mr. Harry. Ngunit nagtaka si Al nang lumampas na sila sa dean's office. Gayon pa man nakasunod pa rin ito. Patungong gym ang binabagtas nilang hallway nang tumigil si Mr. Harry sa pintuan ng stockroom. Dito nakatago ang mga lumang kagamitan ng paaralan. Pumasok ito, at sumunod din si Al. Pagkapasok nito, maghubad ka na, utos bigla ni Mr. Harry na nakatalikod sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Labag ito sa batas ng eskwelahan. Kung ano man ang binabalak mong gawin sa akin huwag mo nang ituloy. Dahil makakarating ito sa dean. Pagbabanta ni Al. Hubad na. Kung ayaw mong mapunit iyang suot mo, utos muli galing kay Harry. Hindi ako susunod sa iniutos mo sir, babalik na ako sa klase ko. At akmang palabas na si Al nang may sinabi ang guro. Nahuhulog ka na ba sa kanya tagabantay? Natigilan si Al sa kanyang narinig paano mo alam? Isa kang. Hindi na naituloy pa ni Al ang sasabihin ng hinawakan na ni Mr. Harry ang leeg nito. Katulad mo. At mas malakas kaysa sa iyo.
Si Ezra pala ang matagal na naming hinahanap. Sa mahabang panahon, kaharap ko na pala siya. Buti na lang at sinabi agad sa akin ni Rufus. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak nito sa leeg ni Al. Pakawalan mo ako, walang makakagalaw sa kanya. Nagpupumigla si Al ngunit wala itong laban sa lakas ni Mr. Harry. Napansin ni Mr. Harry ang biglang pag-iba ng kulay ng mga mata ni Al pati ang unti-unting pagpalit anyo ng kanyang mukha. Tinutubuan na rin ito ng makakapal at malalagang mga buhok sa braso at mukha. Pero hindi natinag si Mr. Harry. Mataas pa ang araw para magpalit ng anyo. Ikaw din baka tuluyan mo nang hindi maliligtas ang binabantayan mo. Nang marinig iyon ni Al, kumalma ito, at muling bumalik sa tao nitong anyo. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Al sa guro. Ikaw, paligayahin mo ako. Sa mahabang panahon na nangulila ako sa mga katulad natin. Hindi ko na maramdaman ang sarap na kayang ibigay ng tulad natin. Bumitaw ang guro kay Al at nagsimula na itong maghubad ng kanyang suot. Subukan mong tumakas o kalabanan ako, mawawala ang nag-iisa mong pag-asa. Hindi ako nakikipagtalik sa tulad kong Ujer at pagtanggi ni Al. Paano kung maging ganito ako? Unti-unting nagbago ang anyo ng guro. Lamaambat ang mga matitigas nitong laman, hamaba ang buhok. Lumaki ang mga dibdib. Hanggang sa tuluyan na itong nagbago. Isang napakagandang babae na nakahubad ang ngayon nasa harapan ni Al. Isa kang tigbelo. Ang pagkagulat ni Al. Tititigan mo na lang ba ang tulad ko? Likas na sa lahi natin ang malilibog, kaya ipakita mo sa akin ang pagiging aso mo. Iparamdam mo sa akin ang sarap na tanging tayo lang ang nakakagawa. Pang-aakit ng guro na ngayon isa ng babae. Hindi na napigilan pa ni Al ang nag-iinit nitong katawan. Agad itong nagtanggal ng suot at kinabig agad ang kaharap. Natamba ang dalawa sa mga nakasalansan na mga carton. Agresibo ang bawat atake ni Al. Tila gutom at hayok sa sexy Al na ayaw kumalas sa laplapan nila ng guro. Matapang din ang isa na hindi nagpapatalo sa laban. Niyakap ng mga paa ng guro ang baywang ni Al para tuluyang may baon ng lalaki ang pag-aari nito sa hiwa ng guro. Tayong-tayo na ang mga utong ng guro sa kakalamas at sop-sop dito ni Al. Isang malakas na tulak ang binigay ng guro kay Al para kumalas ito sa ibabaw niya. Nang may higa na nito si Al, pamatong ito sa kanya. At bigla itong nagbalik anyo bilang si Mr. Harry. Nagpupumigla si Al nang makita ang kahabdan ng guro. Ngunit hindi hamak na mas malakas ito sa kanya. Biglang dinilaan ng guro ang kilikili ni Al habang nakataas ang mga kamay nito na hawak ng guro. Kakaibang kiliti at sarap ang naramdaman ni Al sa ginagawa sa kanya ng guro. Napaungol na lang ito sa sarap. Sinunod ng guro ang magkabilang utong ni Al. Marahan niya itong kinagat na siyang nagpaigtad sa katawan ni Al. Gamit ang dila nito nilaro-laro nito ang naninigas na utong ni Al sabay sop-sop dito. Halos mabaliw si Al sa tindi ng sarap. Pagkakataon na iyon para sa mga susunod pang pagpapasarap ng guro. Umayo sa pagkakapatong ang guro kay Al. Pinaanti nito ang kanilang nagtutumigas at nangangalit na titi. Marahan kumayod ang guro upang ikiskis ang kanya sa kay Al. Gabakal na ang pag-aari ni Al, ganon din ang sa guro. Muling kumilos ang guro. Hinatak nito ang baywang ni Al palapit sa kanya. Pinabuka ng husto nito ang mga hita ni Al na baliw na sa sarap habang binabayo ng mga kamay ng guro ang titi nito. Kasabay ng mahigpit na pagkasakal sa ugat ni Al ang siya namang pagpasok ng guro sa kaloob-looban ni Al. Impit na sigaw ang pinakawalan ni Al nang napiles ang bahay-tain nito. Sa tindi ng sakit biglang nag-iba ang anyo ni Al. Pero wala na itong magawa, nakatarak sa katawan niya ang sandata ng guro. Sarap na sarap ang guro sa kanyang ginagawang pagbayo kay Al. Sa tindi ng nararamdaman nito hindi niya napigilan ang sarili. Nagpalit din ito ng anyo. Naglaban ang dalawa habang nakabaon pa sa loob ni Al ang guro. Sinakmal ng kagat sa leeg ni Al ang guro upang saktan ito at bumitaw sa kanyang ibabaw. Ngunit mas lalong humigpit lang ang pagkakabaon ng guro kay Al. Napabayo pa ulit ang guro hanggang sa may naramdamang mainit na likido si Al na sumabog at umago sa loob niya. Nagpupumiglas peren ito, at kinakalaban ng nakatuhog pang guro. Nang may narinig si Al sa kanyang diwa, gamit ang isipan kinausap siya ng guro. Kumalma ka kung gusto mong kumalas tayo. Hanggat nasa ganito tayong anyo, hindi ako maaalis sa iyo. Tandaan mo mga aso tayo ngayon. Nang huminahon na si Al, tumigil na rin sa paggalaw ang guro. Hingal na hingal ang dalawa. At dahan-dahan na silang nagbalik anyo ng sabay. Nang mahugot na ng guro ang sarili kay Al, napangiti ito, at nagpasalamat. Nagtitimpi naman sa galit si Al habang inaayos ang sarili at nagbihis. Palabas na ito nang may iniwang salita ang guro. Ngayong alam na ni Rufus ang pagkatao mo, ingatan mo si Ezra. Malapit na ang pulang buwan. Baka maunahan ka ng lakan sa kanya. Ulitin natin ito minsan. Nabitin ako. At ngumisi ang guro. Ang sagupaan na iyon ay simula pa lang ng tunay na labanan ng kapangyarihan, laman at nararamdaman.
Sundan pa ang mga susunod na magaganap sa mga karakter ng ating kwento. Sa muli mga kabro bars, don't forget to like, follow, share and comments on my stories dito sa aking page. Dito lang sa Behind Bars Bill Stories. Salamat!